Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapamilya and welcome back. Narito ang mga dapat nating pakaabangan sa FPJ's Batang Quiapo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang dito sa akin channel, ay baka naman pwede akong makahingi ng isang like, share, at subscribe. Humingi ng tawad si Miguelito kay Roberto dahil sa kapalpakang nangyari, kung saan mas lalong kinestyon kung bakit sangkot ang isa sa security personnel ni Mayor Miguelito na si Jason sa nangyaring engkwentro. Ngunit imbis na tanggapin ito ay nagliyab sa galit si Roberto at bigla siyang sinuntok dahilan upang mapahiga itong si Miguelito. Ayon kay Roberto, mas lalong pinalala ni Miguelito ang sitwasyon dahil nadawit pa sila sa balita at unti-unti nang nasisira ang kanilang pangalan. Kabilang banda, lumitaw na nga si Rocky Boy na nagpapanggap na Bernard. Agad siyang tinutukan ni Tanggol ng baril at sinabi na alam niya na umano ang lahat at nagpapanggap lang ito at anak ito ni Divina. At dahil alam ni Rocky Boy na wala na siyang lusot ay inilabas niya na ang kanyang alas kung saan hawak niya ang tsapa ni Ponggay. Ibig sabihin, hawak niya si Ponggay, kaya binalaan niya si Tanggol na kapag may ginawa sila sa kanya, ay papatayin niya nga itong si Ponggay. Hinamon pa niya si Tanggol na barilin siya, ngunit mabilis itong tumalon pababa ng hagdanan at nagsimula ang habulan. Kaya naman agad siyang sinundan ni Tanggol hanggang sa makarting sila sa isang madilim na kwarto kung saan naglabas si Rocky Boy ng tear gas. Lalong kumapal ang usok, wala silang makita at halos hindi na nga makahinga. Sinubukan ni Tanggol na buksan ang pinto pero kahit anong pilit niya ay hindi ito mabuksan. Kaya naman binaril niya na ito para makapasok at ang bumungad sa kanya ang nakahandusay na si Enteng na wala ng malay at ang duguan niyang amang si Ramon. Dito halos hindi makapagsalita si Tanggol at napagtanto niya na naisahan sila ni Rocky Boy at talagang pinaghandaan ang kanilang pag-atake. Bago nga mawala ng malay itong si Ramon ay sinabi nito kay Tanggol na si Ponggay ang unahing iligtas dahil nasa panganib ang buhay nito kay Rocky Boy. Kaya naman hindi siya nagsayang ng oras at sa pagdating niya sa lugar kung saan nakagapos si Ponggay ay mabilis niya itong kinalagan. Ngunit bigla namang dumating si Rocky Boy at binuhusan ng asido itong si Tanggol. Sa kabila nito ay hindi umatras si Tanggol. Lumaban siya at sinunggaban nga itong si Rocky Boy at sinubsob ang mukha nito sa asido. Dito napasigaw si Rocky Boy dahil sa hapdi at sakit ng asido na isinabi sa kanyang muka at wala na siyang nagawa at hindi na nakapalag. Sunog na sunog ang muka at halos hindi na makilala. Sinabi ni Tanggol na kulang pa yon sa kataksilan at pagtatraidor ni Rocky Boy at hindi siya titigil sa pagpapahirap ng paulit-ulit hanggang magmakaawa na nga lang ito at tapusin ang kanyang buhay. Kaya naman kapamilya, pakaabangan natin ang mas tumitinding kaganapan dito lang sa numero 1 teleserye ng Sambayanan, ang FPJ's Batang Quiapo. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat, kapamilya.